Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Ethereum. Kung saan ang sabi po rito ay Ethereum rises by 7% as a $1.5 trillion asset manager files for ETF. Kaya yan, umangat po ang presyo ni Ethereum ngayon ng 7%. At kasabay po nito ay ang filing ng isang asset manager na yan, meron po silang $1.5 trillion na asset. Ayan. At sila po ay nag-file ng kanilang ETF. Ayan, ito po ay Ethereum ETF. Ayan, katulad din po ng spot Bitcoin ETF. Yun nga lang, at ito ay spot Ethereum ETF. Kaya po umangat ang market price ni Ethereum. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, ang sabi po rito ay the price of Ethereum has risen significantly in the past 24 hours, buoyed by optimism around the possible launch of an ETH-based ETF in the United States. Kaya yan nga po ulit, umangat ang market price ni Ethereum. Yan, itong nakalipas na 24 oras at ito po ay mukhang ang nagdulot po nito ay ang posibleng launching ng Ethereum based ETF dito sa bansang United States. The second largest cryptocurrency by market cap is keeping up to pace with Bitcoin's most recent rally. Ethereum surged over 8% in the past 24 hours, is slightly ahead of Bitcoin's 5% gain on the day. Kaya yan, ang pangalawang pinakamalaking cryptocurrency na si Ethereum ay ayan, mukhang humahabol o hinahabol niya ang nakalipas na pag-angat ni Bitcoin. At ngayon, itong nakalipas na 24 oras ay umangat nga siya ng higit 8%. Kaya yan, siya po ay mas nangunguna yan sa pag-angat ni Bitcoin na nasa 5% gain. While Ether's recent surge aligns with broader positive market sentiment, the move is also attributable to growing optimism that the U.S. Securities and Exchange Commission might eventually approve a spot Bitcoin ETF tracking the price of ETH. Kaya, ayan, maliban daw po sa positive market sentiment, yan na nararanasan ngayon ng buong crypto market, ay mukhang nakadagdag raw po ang bagay na ito kung saan ay ang approval ng US SEC sa spot Bitcoin ETF. The regulator has already approved the trading of Bitcoin and Ether-based futures in 2021 and more recently spotted Bitcoin ETF products. As a result, market participants are growing more confident that the SEC would also greenlight a spot in ETH ETF. The optimism is further heightened by the latest application by Franklin Templeton, a popular US fund manager who controls over $1.5 trillion in asset. Kaya, ayan, may latest po na application ang kilalang US fund manager na tinatawag pong Franklin Templeton, kung saan ay meron po silang minamanage or kinokontrol na $1.5 trillion na asset. Kaya yan, sila po yung pinaka-latest na nag-apply para sa kanilang spot Ethereum ETF. Franklin Templeton was among the list of firms approved by the SEC to launch a spot in the Bitcoin ETF. While the fund has not performed as well as its competitors with just $81 million in inflows, Franklin Templeton will hope that its Ether ETF enjoys a different outcome. Yan, nakasama po itong si Franklin Templeton kung saan ay na-approve na rin po yung kanyang application sa spot Bitcoin ETF. Ngunit ang naging problema ay hindi po naging maganda yung kanyang
yung performance ng kanyang spot Bitcoin ETF, sapagkat nasa $81 million lamang daw po ang inflows nito. Ngayon, ang Franklin Templeton ay umaasa na pagdating dito sa spot Ethereum ETF ay ito ay magkakaroon ng ibang resulta. Yan, or mas inaasahan po nilang mas maganda yung magiging outcome nito or performance nito kumpara sa kanilang spot Bitcoin ETF. Franklin Templeton Ether ETF details. According to a February 12 filing, Franklin Templeton proposed Ether or ETF will trade on the CBOE exchange. The fund will tap Coinbase as its custodian, while crypto-friendly bank BNY Mellon will hold cash on behalf of the funds. Kaya yan, gagamitin po pala nila si Coinbase bilang kanilang custodian. Similar to the recently launched Bitcoin ETF, the proposed fund will also use only cash crates. Therefore, the fund will at no point accept ETH deposits or payout aid for stakeholders. Ayan, gagamit lamang daw po sila ng cash crates. Ibig sabihin ay hindi po sila tatanggap ng Ethereum deposits or hindi po sila magbabayad or magpe-payout ng Ethereum sa kanilang mga stakeholders. However, it would use all received funds to acquire and hold spot ETH, but sell to repay customers in cash if they seek to pull out money from the fund. Meanwhile, Franklin Templeton is not the only fund in the running to launch a spot Ether ETF. It joins competitors BlackRock, ARK, and 21 Shares, VanEck, Hashdex, Grayscale, Invesco, and Galaxy, all of whom have applied for a spot in Ether ETF. Kaya yan, hindi lamang pong nag-iisa si Franklin Templeton na nakapag-apply ng kanilang spot Ether ETF. Yan, kasama na rin po yung mga ibang kanyang mga kakumpetensya. Kaya yan, nandyan pa na rin po sina BlackRock, ARK, and 21 Shares, VanEck, Hashdex, Grayscale, Invesco, at saka si Galaxy. Siyempre marami pang iba dyan. Ito lamang po yung mga kilala at mga malalaking mga institutional firms. The SEC has already delayed a decision on some earlier applications. However, the regulator only has until May 23, 2024 when the regulator must decide on VanEck's spot ETH filing. Kaya yan pong muli. Mukhang ito yung umangat po ang market price ni Ethereum dulot po ng mga filings ng mga asset managers sa kanilang spot Ethereum ETF. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.